Mga kakabsat, Hindi nag-akto ang Korte Suprema sa aking kaso. Naka-live si Harry Roque ngayon, as in live to, ngayon na ngayon mismo. 3:54 ng hapon, naka-live siya, naka-live. Kaka-live lang niya 5 minutes ago. Issue Sige. ng nakaraang 19th Congress ay dinismiss ng Korte. Tandaan nyo guys, binasura ang kanyang petisyon. Ha? Na yung kanyang arrest warrant, Diyos ko Lord Rudy. Nako po, Harry Roque Pugante, umuwi ka na. Suprema, dahil ito daw po ay moot and academic. Ang ibig sabihin po ng moot and academic, hindi na kinakailangan desisyonan dahil natapos na yung issue. Totoo po na naging moot and academic na dahil yung warrant of arrest na inisyu sa akin ng WAD Committee ay naging paso na dahil natapos na nga po ang termino ng 19th Congress. Lahat po ng mga warrants of arrest ng isang kongreso ay magkakaroon lang ng bisa habang nagpapatuloy yung kongreso na nag-issue ng warrant of arrest. Ganun pa man, dahil ako naman po ay hindi lang abogado, hindi nagturo rin ng constitutional law, meron Yabang pa, Butragis, ang kamoting Pugante, Diyos ko Lord. po talagang mga exceptions sa tinatawag nating mootness doctrine. One exception is kapag ang isang bagay ay merong transcendental importance at ang isa pa ay kapag ito'y pwedeng ulitin pero mailap sa pag-review ng hukuman. Naniniwala po ako na yung kapangyarihan ng Kongreso para tanungin ang mga resource persons at humingi ng mga dokumento ay isang bagay na talagang of transcendental importance. Nakikita po natin ngayon na yung pinagdaanan ko ay nauulit muli dito po mismo. Agoy, nauulit. Wala kang wala kang ginagawa, di ba? Takbo ka ng takbo. Takot na takot ka para ka rin silusta eh. Sa impeachment proceedings laban kay Inday Sara Duterte. Ang totoong ginagawa po ng Kongreso na nais ko sanang mapadeklara na walang bisa ay gumagana po sila bilang isang hukuman. Ang investigasyon po ng Kongreso ay dapat lamang para makabuo ng batas. Pero ang ginawa po nila sa akin sa WAD Committee ay nais silang ipakita sa buong mundo na meron daw akong illegal na ginawa at ako po ay nasa likod daw ng mga pogo. Wala naman pong ganyang ebidensyang Ay, talaga, really? Wala naman pala eh. O di uwi ka na. Wala naman pala, di ba? Malinis ka, wala kang kasalanan. Umuwi ka na. Harapin mo kung talagang wala kang kasalanan. Yun naman pala, wala eh. Bas. At pilit silang naghahanap ng ebidensya para nga madiin ako na ako daw ay kriminal dahil ako daw ay nasa likod ng mga pogo. Sinong naniniwala? Na hindi daw siya kriminal. Itong si Harry Roque, press 1 sa mga hindi naniniwala. Hindi kami naniniwala na kriminal si Harry Roque, press 1. Sa mga naniniwalang kriminal si Harry Roque, press 2 mga kakabsat. Diyos ko Lord, tingnan nga natin. Pasok! Sige, Harimaw, pasok. Yan po yung tinatawag na fishing expedition. Kung totoo na kanilang pakay ay mag-imbestiga para lang makabuo ng batas. Ano ba yung batas na gusto nilang buuin? Kung ang batas na gusto nilang buuin ay yung pagbubuwag at pagdedeklara na illegal ang pogo, napakadali naman pong gawin yun. In fact, nagawa po yan hindi ng Kongreso nung una o hindi ng ehekutibo. Pero sinusugan din po yan ng batas. Makikita nyo na yung mga hinihinging dokumento sa akin, yung aking mga salin, yung aking mga income tax return, pati yung estate record ng aking namatay na tiya na nagpalaki sa akin, ay walang kinalaman dun sa ikaw yung nagsabi! Ikaw mismo ang nagpresenta. Sabi mo, sige po, ako po magpro-provide. Sinabi mo yun Ikaw magpro-provide ng salin mo. Pinagyabang mo ba? Kailan ba? 2016? Yung mga dates na sinabi mo noon, may mga dates. Ano nangyari? Ngayon, kasalanan na ng House. Ikaw nga mismo ang nagkusa. Sige, ibibigay ko po. Paano? Nagmamakaawa ka kasi nga na-contempt ka na. Na-contempt ka na. Para mabilog mo yung mga dati mong kasamahan dyan sa House para makuha mo sila, mapasakay mo sila sa gusto mong mangyari. Kasi takot ka na na-contempt ka na no? Sige, ibibigay ko po ang salin. Kusa ko nang ibibigay, Ako na po. Ikaw mismo nagsabi na magbibigay ng salin mismo. Anak ng kamote, babaliktarin mo na naman Kaya ikaw, Pugante, umuwi ka na, wala ka naman palang kasalanan. Diyos ko Lord Rudy, ipakita mo ang yabang mo, di ba? Naku po Puganting to. Sige, tuloy. Batas na ipinasa nila na nagdedeklara na iligal na mga pogo. Pero bakit nila hinihingi yung mga dokumento yon gaya ng hinihingi rin nila ang kaparehong mga dokumento kay Inday Sara Duterte ngayon? Dahil nga po, naghahanap sila ng pwede maidiin laban sa akin. Tanga na naman.
Tanga na naman, mga kabsat. Bakit daw hinihingi kay Inday Sara yung SALN? Eh, kasama sa ekon yun eh. Kasama sa impeachment procedure. Di ba? Nangyari yan kay Corona. Di ba? Kinalkal yung SALN. Ha? Lumabas yung mga bank records. Eh, dipistado. Eh, kung wala ka namang kasalanan, ilalabas mo yung bank record mo. Takot na takot nga pumirma yung tatay niyong karton. Di ba? Hinamon ni Trillanes. O sige, pumirma ka. Sampalin mo na ako, pero bago mo ko sampalin, pirmahan mo muna yung waiver. Takot? Anak ng kamote to. Addictus Rex, takot to. Takot. O, naka-live siya ngayon mismo, alas 4. Naka-live siya ngayon. Live to, hindi to hindi to delay. Live na live. Alas 4 ng hapon. Dito sa Pilipinas. Diyos ko Lord Rudy. Wala ka ba? Wala na, taranta na yung kampo nila. Diyos ko Lord Rudy. Agoy! Tayo na naghahanap sila ngayon na pwedeng idiin laban kay Inday Sara Duterte. Ang nais ko po sana ay nagbigay ng linaw ang ating Korte Suprema muli. Magbigay linaw, nilinaw na nga nila, binasura nila yung petition mo. Kaya ikaw, maaaresto ka talaga, Diyos ko Lord Rudy. Wala na, Harry Roque, umuwi ka na lang, magkusang loob ka na. Ha? Samahan, okay, gusto mo samahan mo yung tatay mong karton sa dahig, gusto mo doon? Mamili ka. Alak ng kamote talaga, mga kabsat, ibang klase talaga. Ibang klase talaga, basta baka dugong garapata, Diyos ko Lord. Okay, tuloy. Na ang mga congressional investigation ay hindi paglilitis sa kasong kriminal dahil yan po ay trabaho ng National Prosecution Service at ng ating mga hukuman. Hindi rin po sila investigative arm para kumalap ng ebidensya para nga magsampa ng kaso laban sa mga resource persons. Yan po ay gawain ng Kapulisan at ang National Bureau of Investigation. At saka, ang inaasahan ko po sana, yung panahon na nagagaslighting na lang itong si Harry Roque yung Pugante. Wala. Takot na takot. Sara Lustay din to eh. Pareha silang takot. Diyos ko Lord. Dinidikdik at ginigipit. Sana Ginigipit daw! Anak ng kamote, ginigipit daw. Ano ka ginigipit? Nakantyan ka nga, di ba? Nakakapag-livestream ka pa nga, di ba? Ginigipit. Anak ng kamote itong harimaw na to. Diyos ko Lord. Nakabaw. Bigay nga ng remedyo naman ng Korte Suprema dahil malinaw naman po na lahat yung mga hinihingi nila at lahat ng mga tanong nila sa akin ay walang kinalaman doon sa kanilang investigasyon na po pwede naman magresulta either sa resolusyon or sa isang batas na hindi kinakailangan na ako ay sumagot sa mga tanong na walang kinalaman sa batas sa kanilang... Wala na, mga kabsat. Alam niyo na, masakit kasi sa loob ni Harry Roque, mga kabsat, ang katotohanan, no? Mga kabsat, na talagang nireject siya ng Supreme Court. Yun yung totoo doon. Inaasahan niya, umaasa siya. Parang si Lucay din, umaasa sa Supreme Court. Ang problema, sinabi ng Supreme Court, nako po mga kabsat, nasabi sa dismiss Harry Roque petition to stop the House of Representatives from arresting him and requiring him to attend hearings on Pogos, mga kakabsat. Wala na. Di ba? Wala na. Wala na talaga. Nalpasan. Di ba? Diyos ko Lord. Shout out. Loni TV. Shout out kabsat. Sarah Force family. Shout out sa kabsat. Okay, tuloy. Dako po. Binubuo o di naman kaya yung mga dokumentong hinihingi, wala namang kinalaman dun sa batas na nais nilang buuin. Kapag hindi po kasi nabigyang linaw muli sa Kongreso ang ganyang tunay na katungkulan bilang legislative branch of government, paulit-ulit po na magagamit ang mga congressional investigation o Senate investigation. Ang tatapang nyo noon, panahon ng tatay nyong karton. Ngayon, para kayong ewan na lang, no? Nako po. Sa mga naniniwala dito, Diyos ko Lord, mag-isip kayo, no? Lalo na sa puganting to. Nako po, nagdadrama na naman. Nako po. Tapusin na natin. Laban sa mga kalaban sa politika na ngayon po ay nangyayari muli laban kay Inday Sara Duterte. Sana naman po, kung hindi nag-akto ang Korte Suprema sa aking kaso sa tamang panahon, sana po ngayong si Inday Sara ay ginigisa at ginigipit. Agay! Hinihiling niya sana. Pagbigyan daw kung hindi daw siya pinagbigyan ng Supreme Court, sana daw si Sara daw. Diyos ko Lord. Man ng ating mga mambabatas, sana magbigay naman po ngayon ng remedyo kay Inday Sara Duterte. Dahil... kita nyo? Lumabas din sa bibig niya. Maglabas ng remedyo daw ang Supreme Court, mga kakapsat. Remedyohan daw nila para iligtas itong si Silustay, mga kakapsat. Ibang klase ka lang talaga, pugante. Gagamitin nyo na naman ng Supreme Court, no, para magkaroon ng remedyo, para makalusot.
Nako po, ibang klase talaga itong si Pugante, mga kakabsat. Tarantang-taranta. Paano ba naman? Paano ba naman, Mabsat? Denied! Diyos ko, Lord Rudy. Oh, tingnan natin tingnan natin yung balita kay Harry Roque. Okay na tayo kay Harry Roque, Mabsat. Harry Roque. Supreme Court. Tingnan natin, ha. Tingnan nyo, ha. Nako po, iyak ang mag-garapata dito. Update news, ABS-CBN 1 hour ago. Supreme Court dismisses Harry Roque petition to stop the House of Representatives from arresting him and requiring him to attend Pogo hearings. Just in, Philippine Star. Supreme Court dismiss on Monday ngayon the petition of former presidential spokesperson Harry Roque seeking to stop the House Committee from arresting him and obliging him to attend the hearings related to Pogo. The decision of Associate Justice Samuel Garland declared the petition as moot as the Quadcom lifted contempt against Harry Roque on the 19th Congress has adjourned. Nako po, Harry Roque na basura. Diyos ko, Lord! My goodness, mga kabsat, nag-iiyakan na mga garapata. Alright, next topic tayo, Mabsat. Countdown muna tayo, Mabsat. Here we go.